itong si Zelensky, I think, he got used to the fact na parang entitled siya lagi, na parang pag pumupunta siya sa Amerika, ang time ni Biden, pinapalakpakan, from both parties. Kasi nga, ang policy ni Biden is aligned with what he wants. But this time around, it's a different ball game. So, kaya nagkaroon sila ng sagutan at nagkaroon talaga ng malakas na argumentation to the point na parang nasipa siya palabas ng Oval Office. Kasi ganun talaga ang sitwasyon na doon. Ang sinasabi nga ni Trump is, you don't have the card, we have the card. Kung hindi ka mag-a-agree, bahala ka sa buhay mo. Hunger for power. It will divide the nation. Kung matatandaan po natin, panahon pa ng kampanya, nais talaga isulong ni President Donald Trump ang pagtatapos ng sigalot sa pagitan po ng Ukraine at Russia at gusto niya itong maisakatuparan. At una nga niyang ipinagmalaki ito na nakausap na niya ang dalawang panig, si President Putin ng Russia, Zelensky, no, nung nagkaroon ng pagtawag, no, at at the same time nais din niyang humingi ng tulong din mula sa China para nga maresolba itong issue na ito at nagkaharap nga sila kamakailan lang sa Estados Unidos. Pero hindi naging maganda ang sagutan po ng dalawa. Kumbaga parang hindi sila nagkaintindihan. Inaasahan niyo na po ba ito na magiging iba ang linya ni Zelensky dito kay Trump? Sa akin kasi napanood ko yung video at nabasa ko yung transcript na nangyari sa Oval Office, yung pa-flash ngayon kung ano yung palitan ng dalawang presidente ng Ukraine, which is si Zelensky, at ang presidente ng United States, si President Donald Trump. So far, before kasi sa meeting na yan, marami nang lumalabas na balita na may kinalaman sa tinatawag nating proposal ni President Trump na mineral deal with Ukraine. Na sinasabi nga dun sa proposal, okay, precisely because of the fact din naman talaga, totoo naman na taxpayers' money, ang daming, kumbaga malaking amount of na pera from the taxpayers ng Amerika, napunta dyan sa war ni Zelensky with Russia, na kung saan ang sinasabi lang naman ni Trump doon sa mineral deal is 50-50 tayo. Because we need to, parang kailangan namin makuha kung ano ang investment na binigay kasi taxpayers nga yan ng mga Amerikano. Parang ganun siya. So marami nang lumalabas on that. May mga criticism against the United States on that. On the other hand, mayroon din mga positive na feedback na it's a 50-50, it's a win-win solution for Ukraine. Kasi nga, yung tinatawag nating post-war reconstruction of Ukraine would also be, I think they will source it out from that mineral deal agreement. So in a way, kung pragmatic ang pag-iisip natin, makikita mo na as far as Ukraine is concerned at saka yung kanilang tinatawag mong reconstruction after the war kasi devastated yung country, it's a win-win solution. So on my side, ang ini-expect ko kasi noon na pagdating, ang sinasabi kasi din ni President Trump na, this coming Friday, which was last Friday, na mag-uusap na sila at pipermahan na yung deal. So nung pumunta na nga itong si Zelensky sa Oval Office ng United States, I was really shocked na imbis na I was actually expecting na parang there would be disagreement. I think probably there will be a negotiation but not to the point na yung nangyari na naging naging argumentation siya to the point na parang si Zelensky ay napalayas sa Oval Office ng Amerika kasi nga I think Zelensky is very used to the fact na pag pumupunta siya ng Amerika before under Biden administration, parang pipirma na lang siya ng cheque, perma lang siya ng perma ng cheque, tapos kung anong hilingin niya, okay lang, makukuha niya. But this time around under President Trump, I think Trump is really interested and very much committed na magkaroon ng peace sa Ukraine and at the same time to end the war. Kasi nga, ang sinasabi nga niya, very risky nga itong Ukraine crisis na ito with Russia precisely because it might lead to a third world war. Kasi may mga ganun din na speculation before na
in a way, kasi alam naman natin na it's a proxy war. Under Biden administration, it's a proxy war between Russia and America, though you still have the involvement of NATO and the European powers. So in some ways, under Trump, sabi niya, kinikriticize nga niya lagi si Biden on that kasi that's a stupid policy according to him. So ngayon, gusto niya talaga na, okay, let's have a transition to ceasefire, then to peace, but with this is kumbaga ito yung deal. Ito yung mineral deal. Kasi nga totoo din naman. Kapag nagkaroon kasi ng peace process, may magkakaroon ka ng reconstruction of Ukraine. And sino ang magpa-finance niyan? Definitely Ukraine will be asking help from America and from the European powers. So ang sinasabi ni Trump, okay, kung yan ang gagawin natin, so mag 50-50 deal tayo. Kukunin na, mayroon kaming stake dyan sa mineral ninyo, then 50% would go to your side as proceeds. So, ang kaso, itong si Zelensky, I think, he got used to the fact na parang entitled siya lagi, na parang pag pumupunta siya sa Amerika, ang time ni Biden, pinapalakpakan, from both parties. Kasi nga, ang policy ni Biden is aligned with what he wants. But this time around, it's a different ball game. So, kaya nagkaroon sila ng sagutan at nagkaroon talaga ng malakas na argumentation to the point na parang nasipa siya palabas ng Oval Office. Kasi ganoon talaga ang sitwasyon na doon. Ang sinasabi nga ni Trump is, you don't have the card, we have the card. Kung hindi ka mag-agree, bahala ka sa buhay mo. Parang gano'n ang nangyari doon eh. So, it was an unfortunate kasi na nangyari. Kasi I'm not looking at Zelensky per se. Ang iniisip ko kasi kapag nanonood ako ng mga ganitong, kumbaga nagsusubaybay ako sa mga ganitong geopolitical issue, especially when you talk about conflict, military conflict, ang iniisip ko lagi, at kung sino ang biktima dito, sino ang talagang tataan dito at madi-disadvantage, is hindi naman si Zelensky per se. It's actually the Ukrainian people. Kung hindi mag-stop ang Ukraine war with Russia. Kasi right now, Zelensky went back to Europe, tapos nakipag-usap siya sa mga European leaders. And it seems that the European leaders would have a different take dun sa take ni Trump. Kasi yung European leaders, they're trying to, again, parang ipa-finance ulit nila o bibigyan nila ng pera na naman itong si Zelensky to some extent na baka magtuloy-tuloy yung war, which is exactly the opposite ang gusto ni Trump. Kasi Trump wants to have that ceasefire and the transition to peace para mag-stabilize ang Ukraine at mag-stabilize din yung Eastern Europe. Kasi nasa eastern part yan ng Europe eh. So mas ganun ang tingin ko. Yeah.